Isang mapagpalang araw sa ating lahat ng mga kaibigan and welcome back po sa ating channel. Siyempre sa ating balita ng mga kaibigan ay ililipat na daw po ang pamamahala sa pagpapagawa ng mga classroom sa ating bansa mga kaibigan. Ito ay matapos na ihayag ng Pangulong BBM ang paglipat nito ng mga kaibigan na dati ay binibigyan ng budget ng DepEd mga kaibigan at paggagawa naman ng DepEd doon sa Department of Public Works and Highways mga kaibigan para sa paggawa ng proyekto mga kaibigan. Pero ngayon ito daw po ay diretso na mga kabalita doon sa mga LGU lalong-lalo na yung mga first class na municipality mga kaibigan ay ayon sa kanila na may kakayahang magpagawa ng mga classroom mga kaibigan ay sigurado na. Ayan po, ano po ang inyong masasabi dito mga kaibigan? Ito ang naging pahayag ng Pangulo mga kaibigan. Pakinggan po natin. Kayo na ang magpatayo ng inyong eskwelahan at saka nakakasiguro ako kasi ako malakas ang loob ko sa mga LGU executives dahil hindi sila pwedeng mag-ghost project. Sisitahin kayong lahat. Di kayo pwedeng gawin substandard. At pagka ginawa ninyo yun, araw-araw minumura kayo ng mga constituent ninyo. Ayan mga kaibigan, so napakinggan po natin mga kabalita. Totoo naman na mabilis po na mababantayan ng taong bayan ang isang LGU pagka once yan ay sila ang mamahala sa pagpapagawa ng mga classroom mga kaibigan at siguro ay mas mapapabilis mga kaibigan ang pagpapagawa ng mga silid-aralan sa ating bansa mga kaibigan once na LGU po ang namahala nito mga kaibigan. Alright. Asahan po natin ang mga binabanggit na pagbabago sa ating estratehiya sa ating bansa mga kaibigan. Kung dati ay 22 lang na classroom ay baka sa susunod mga kaibigan ay 4-2 na maibigay na numero sa atin mga kaibigan. At isa pa sa ating balitang-balita mga kaibigan doon sa mga namong problema dahil ayon po sa kanila ipalakasan daw po pagka magpapagawa o gagawa ng isang resolusyon mga kaibigan kung tawagin na magpapagawa ng FMR mga kaibigan o Farm to Market Road mga kaibigan. Ito na ang isa pang balita. Sa susunod daw na taon mga kaibigan ang pamamahala nito ay ibibigay na rin daw po sa Department of Agriculture mga kaibigan. So anong sa inyo dito mga kabalita? Susunod na taon na. Ngayon pakinggan po natin ang kanilang pahayag mga kaibigan. Marami po ay may complain sa pagpapagawa ng Farm to Market Road mga kaibigan. May mga ghost project din na matatawag mga kabalita. So pagka ito kaya ay nilipat sa DA mga kaibigan, ano kaya ang mangyayari? I-comment nyo po ang inyong mga suggestion. Pero bago yan, pakinggan po na natin ang kanilang mga pahayag mga kabalita. Ito na. To specifically talk about FMR, number one, we both agreed sa utos ng ating presidente na ito transfer na yung sa 2026 yung pag-implement ng FMR to the DA. Of course, we will need the assistance of still the DPWH para nga i-guide kami dyan dahil bagong role na naman namin yan para nga matulungan din sila sa backlogs nila at sa nangyari nga and they have to implement lahat ng kanilang mga projects as soon as possible. Kailangan na mag-catch up din pati yung mga FMR ng 2024, 2025 kailangan. Yan mga kaibigan, so umagan po natin sa pagpasok ng susunod na taon 2026 mga kaibigan ang paglilipat ng kapangyarihan sa DA mga kaibigan. Mapupuna na kaya ang mga kawalan ng proyekto pagdating sa ating mga probinsya mga kaibigan dahil unang-una ang kadalasan na makikinabang dito ay yung mga nasa probinsya. Alangan naman na mag farm to market road tayo sa Makati
Dati nang nangyari yan, mga kaibigan, yung abono napunta doon. So yan po ang ating balitang-balita mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo palagi ang pagtutok sa ating mga binibigay na balita. Balitaan niya, balita, reaksyon, at opinyon. Balitaan niya, balita, reaksyon, at opinyon. Balitaan niya, balita, reaksyon,